Blessy? Ikaw ba yan? Ako nga, Donna. Uy, ang ganda mo ngayon Maraming beses ko na yung narinig Kumusta ka na? Okay naman. Kahit papaano, nakakaraos naman. Ano nga palang ginagawa mo dito? May hinatid lang akong nilabahan ko dito sa may malapit. Ganun ba? Pauwi ka na ba? Oo, sana. Sino yung kasama mo? Ha? Kaibigan ko. Sinamahan ko lang. Sobrang sweet nyo kanina, Blessy, sana wala kang pagsasabihan ng kahit sino sa nakita mo, Oo naman. Tsaka, kaibigan mo lang naman siya, di ba? Oo. Sandali lang kakausapin ko lang siya. Paalis na rin kasi siya Tapos sabay na tayo sa pag-uwi. Sige. Sino kayang lalaking yun? Kaibigan nga lang ba? Pabalik na siya rito. Pasensya ka na kung naghintay ka Magmerienda muna tayo bago ka umuwi. Naku, hindi na. Hinihintay na rin kasi ako ng mga anak ko Ako naman ang taya. Tsaka minsan lang naman ito Huwag ka na tumanggi. O sige, libre mo naman Dito na lang tayo kumain sa fast food. Saan ka ba nagtatrabaho? Bira kasi kitang makita sa atin Umuuwi naman ako sa atin. Yun nga lang, madalang. Busy kasi ako sa trabaho ko sa Maynila. Kaya naman pala. Ikaw, anong pinagkakabalahan mo? Maliban sa pag-aalaga ng mga anak. Eto, minsan tumatanggap ako ng labada. Ayaw mo bang magtrabaho? Tingin ko naman sa'yo masipag ka Minsan sumasagi yan sa isip ko. Kaya lang, ayaw ni Glenn. Bakit naman ayaw niya? Wala kasi yung tiwala sa mga nababalitaan niya. Ano naman yung nababalitaan niya? Yung mga asawang babae na pinayagang magtrabaho, yun pala may iba na. Kesa naman daw masira ang pamilya namin, mabuti pang sa bahay na lang ako. Mahirap daw kasing kalaban ng tukso. Para naman siyang walang tiwala sa'yo. Oo nga Pero para wala na lang gulo, sinunod ko na lang siya. Kung sakali na magbago ang isip mo at gusto mo magtrabaho, huwag kang mahihiyang sabihin ako Ibibigay ko sa iyo ang number ko para matawagan mo ko. Madaling humanap ng mga kaibigan, pero mahirap hanapin ng tunay na kaibigan. Akala natin kapag mabait ang kaharap, totoo na ang pinapakita. Pero sa likod pala ng mga matatamis na salita at payo na akala nating pagmamalasakit, nakatago ang tunay na kulay. Hindi natin alam na linlang na pala tayo ng inaakala nating kaibigan. Bago mapagtanto na naloko na tayo, nadala na tayo sa kapahamakan. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang po akong Blessy. 40 anyos na ang edad sa kasalukuyan at tubong Bulacan. Isa po sa libangan ko ang makinig sa inyong channel. Maliban po sa nakakalibang na, marami din po ako nakukuhang aral. Dahil po siguro sa walang sawang pakikinig sa inyo, nainganyo na rin ako na sumulat ng karanasan ko. Sana po mapili ninyo ang aking sulat. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa bagong channel nating ito. I-like ang video at mag-comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Sabi na nga ba, adobo niluluto mo Sa labas pa lang naaamoy ko na. Kumita kasi ako sa paglalabada ko kaya bumili ako ng kalahating kilo ng manok. Minsan lang naman tayo makakakain ng masarap na ulam Oo nga. Ay, ito nga pala yung sahod ko. Unahin mong bayaran yung utang natin sa tindahan para makaulit tayo Tatapusin ko lang tong pagluluto. Ay, makakapagod ang maghapon. Ang init kasi tapos uulan sa hapon. Nabasa ka ba ng ulan kanina? Hindi naman. Hindi naman maiiwasan na maambunan. Hindi man lang kayo pinasilong ng amo ninyo?
Minamadali na rin kasi yung trabaho. Kailangan matapos na yun bago ang araw ng linggo. Pagkatapos ng ginagawa ninyo, wala ka na bang trabaho ulit? Wala na. Siguro maglalako na muna ako ng taho habang wala pang magpapatrabaho. Ang sarap siguro, no? Kapag may regular na trabaho. Hindi na kailangan mag-alala na baka sa isang linggo wala na namang hanap buhay. Oo naman. Kaya lang, alam mo naman sa klase ng trabaho ko, umaasa lang kami sa mga magpapagawa ng bahay. Lumalaki na ang mga anak natin. Lumalaki na rin ang mga gastusin. Inaalala ko lang kung kaya mo pa bang tustusan ang mga pangangailangan nila. Oo naman. Gagawin ko ang lahat para sa mga anak natin. Bakit mo naman naitanong? Baka kasi nahihirapan ka na. Ayaw mo lang magsabi sa akin. Gusto ko sana magtrabaho na rin para makatulong sa'yo. Malalaki na rin naman ang mga anak natin at kaya na nilang intindihin ang mga sarili nila. Mahirap kasi kung pareho tayo magtatrabaho. At saka, ano naman ang trabahong papasukan mo? Kasambahay? Marangal na trabaho naman yun Oo nga. Kaya lang, swertehan lang din sa pagkakaroon ng mabait na amo. Malay mo naman. May iba pa akong mahanap na trabaho. Hindi lang kasambahay. Ay, sige, saka na lang natin pag-usapan yan. Hindi pa kasi ako handa na payagan ka magtrabaho Nabanggit ko lang naman yan sa'yo. Tsaka, wala naman akong alam na trabaho na pwede kong pasukan May 10 taon na kaming kasal ni Glenn. Masaya naman ang pagsasama namin kahit madalas kinakapos. Sa mga pagkakataon na nagigipit kami, lagi naman nakasuporta ang pamilya niya. Minsan nga lang hindi ko maiwasang mag-isip na sana may trabaho din ako. Mas maginhawa siguro ang buhay namin. Sino kaya kumakatok na to? Naistorbo tuloy ang pagtulog ko. Sandali lang! Hi! Pasensya na. Naistorbo yata kita. Nakakagulat naman ang pagbisita mo. Pasok ka muna. Naku, pasensya ka na ha. Ang gulo ng bahay. Ayos lang. Mukhang kagigising mo lang Pagkaalis kasi ng mga bata kanina, umidlip muna ako. Ilang gabi na kasi akong puyat gawa ng may sakit ang bunso ko Mabuti nga kahapon, bumuti na ang lagay niya kaya nakapasok na ngayon. Yan ang mahirap kapag nagkakasakit ang mga anak. Ay, sinabi mo pa. Teka, bakit ka nga pala napadalaw? Naisip ko lang na dalawin ka. Ay, eto nga pala pasalubong ko sa'yo. Ay, naku naman. Nag-abala ka pa talaga. Wala akong may iaalok sa'yo kundi kape. Ay naku, hindi na. Salamat na lang. Kakatapos ko lang din magkape sa bahay Kailan ka nga pala dumating? Kahapon lang. Siya nga pala. Napag-isipan mo na ba kung gusto mo magtrabaho? Hindi talaga ako papayagan ni Glenn. Siguro, tatanggap na lang ako ng labada. Hindi naman yata regular ang paglalabada mo Magkano lang ang kita mo doon? Maliit nga lang talaga pero kapag nagigipit naman kami, tinutulungan naman kami ng pamilya ni Glenn. Hanggang kailan naman kayo tutulungan nila? Buti sana kung wala silang sariling buhay. Hindi nga yun naiisip ni Glenn Ay nako, Blessy. Sana makapag-isip yung asawa mo. Hindi na kamo uso sa ngayon na ang babae kailangan nasa bahay lang. Ang dapat sa atin kumikita din ng pera at nakakatulong sa pamilya. At para na rin nabibili natin yung mga gusto natin. Bala ko ulit siyang kausapin pero hindi pa muna sa ngayon. Kapag nakapag-decide ka na, kahit anong oras, pwede mo akong tawagan. May 1 oras din nagtagal sa bahay si Donna. Hindi rin mawala sa isip ko na pag-usapan namin. Napansin siguro ni Glenn na malalim ang iniisip ko kaya nagtanong siya kung may problema ba. May gusto sana akong bilhin Kaya lang, baka kulangin na ang budget natin ngayong linggo. Hindi naman yata importante yun Saka mo na lang bilhin. Ang importante naman nakakakain tayo sa maghapon at naibibigay ang mga pangangailangan ng mga anak natin. Sana naiisip mo rin na may mga pangangailangan din ako. Meron din akong gustong bilhin para sa sarili ko.
Alam nga naman kasi naunahin mo yan kaysa sa pagkain natin. Naalala mo pa ba kung kailan ako huling bumili ng bago kong damit? Hindi na, di ba? Kahit ako, hindi ko na rin matandaan kung kailan. Bakit ba natin pinag-uusapan ng bagay na to? Dahil kung sapat sana ang kinikita mo, hindi ko mararamdaman itong awa sa sarili ko tuwing nakikita kong mga kapwa ko nanay na pumupunta doon sa eskwelahan kapag may meeting, ang ayos ng suot nila. Samantalang ako paulit-ulit na lang yung damit na sinusuot ko. Ganun naman talaga kapag may pamilya na. Hindi sa lahat ng oras sarili ang uunahin. O bakit naman yung iba? Nagagawa pa rin bumili ng sarili nilang gamit kahit pangkaraniwan lang ang buhay nila. Alam mo naman ang trabaho ko Hindi naman ganun kalaki yung sinasahod ko. O yun naman pala sana pinapayagan mo ako magtrabaho. Alam mo naman na simula na magsama tayo, sinabi ko na sa'yo na ayoko magtatrabaho ka. Gusto ko, ako at ang mga anak lang natin ang aasikasuhin mo. Sige, hindi ako magtatrabaho. Basta ibigay mo lang ang lahat ng mga pangangailangan ko. Gusto mo pang agawan ng mga anak natin. Hindi ko sila aagawan. Ang gusto ko lang kung anong meron sila, dapat kaya mo rin ibigay sa akin. Hindi nga kaya ng sahod ko. O ibig sabihin lang nun, hindi ka pa handa sa pagkakaroon ng pamilya. Anong hindi pa handa? 10 taon na nga tayo nagsasama Tapos sasabihin mo, hindi pa ako handa? Oo, hindi ka pa talaga handa. Sa loob ng 10 taon, Glenn, puro pagtitiis lang ang ginawa ko para manatiling buo ang pamilya natin. Teka, bakit kasi nagkakaganyan ka? Sino ba ang lumason sa isip mo Wala. Bigla lang kasi akong nagising na hindi ganitong buhay ang gusto ko. Blessy, ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Ang gusto ko lang naman makapagtrabaho din para magkaroon ng extra pera. Pero dahil dyan sa pride mo, mas gusto mo na magtiis na lang ako. Sa sobrang sama ng loob ko, nagkulong na lang ako sa kwarto namin. Kahit nung tinatawag ako para maghapunan, hindi ako lumabas. Naninikip ang dibdib ko at parang gustong sumabog. Nakatulog naman ako ng gabing yon. At kinabukasan maagang nagising para maghanda ng almusal at babaunin na mag-aama ko. Nang mapag-isa ako sa bahay, naalala ko na naman ang mga kulang sa buhay ko. Naisip ko na lang na dalawin si Itay. Baka meron din siyang naaning mga gulay ngayon. Mabuti na lang pumunta po ako dito. Nakalibre kami ng ilang araw na ulam. Anak, alam ko na hindi lamang dahil sa mga gulay kaya ka nagpunta rito. Para po madalaw kayo at makumusta. Kilala kita, anak. Nakita pa lamang kitang naglalakad papunta rito ramdam ko na ang bigat na dinadala mo Nag-away po kami ni Glenn kagabi. Tungkol naman sana pinagtalunan nyo. Ilang taon na po kasi akong nagtitiis sa kanya. Kagabi, hindi ko na po talaga napigilang ilabas yung matagal ko nang kinikim-kim sa dibdib ko. Mula nung magsama kami, naging mabuti akong asawa at ina ng mga anak namin. Kaya lang po, pakiramdam ko hindi sapat ang mga ginagawa ko para makita niya ang halaga ko. Lagi ko nilang isinasantabi ang mga bagay na gusto kong bilhin para sa sarili ko. Wala na siyang bukang bibig kundi huwag na munang unahin dahil hindi naman daw importante. Doon na ako sumabog. Anak, hindi naman ako nagkulang ng paalala sa'yo noon. Isa yan sa nabanggit ko na oras na mag-asawa ka. Hindi mo na pwedeng unahin ang sarili mo. Pero sabi mo handa ka naman. Nangako po kasi si Glenn sa akin na siyang bahala sa lahat. Hindi naman pala niya kayang panindigan. Intindihin mo na lamang ang asawa mo. Hindi ko naman sa minamalit ang trabaho niya. Pero alam mo naman na malit lang ang sahod niya at talagang sasapat lamang sa inyo. Sabi mo nga dati, minsan nagkukulang pa. Mabuti na lamang tumutulong din sa inyong mga magulang niya. Maaaring siya din may gustong bilhin para sa sarili niya. Pero nagtitiis din. Matagal ko na nga po kasing sinasabi sa kanya na gusto ko magtrabaho pero ayaw niya. Mas pinaiiral po kasi niya yung pride niya kesa isipin na makakatulong ako sa kanya. Naiintindihan naman kita. Kayong dalawa ng asawa mo.
ay kailangan lamang na pag-usapan ninyo ang problema. Buo po talaga ang pasya niya na huwag akong payagang magtrabaho. Huwag sana yan ang pag-ugatan para iwan mo siya. Kahit kailan po, hindi ko inisip na iwan sila ng mga anak ko. Pinasok mo ang pag-aasawa sa kabila ng pagtutol ko doon. Sinabi ko pa nga na gayahin mo ang ate mo na nagpakasawa muna sa buhay ng dalaga. Magsisiman ako. Hindi ko naman na po may ibabalik ang nakaraan. Ang masasabi ko lamang ngayon pagtiyagaan mo muna kung anong kayang ibigay ng asawa mo. Malay mo mapag-isipan niya na may punto ka rin. Hanggang ngayon nga po, wala pa rin kaming ipon. Ilang beses na rin kaming nabaon sa utang at nagipit dahil sa pagkakasakit ng mga bata. Pero matigas pa rin po siya eh. Akala niya lahat kaya niya. Hindi mo lang niya naiisip na apektado rin kami ng mga anak niya. Anak, meron naman akong naitatabi rito. Ibibigay ko na lamang sa'yo para mabili mo ang gusto mo. Huwag na po, Tay. Dapat nga po akong nagbibigay sa inyo gaya ng mga kapatid ko. Hindi yung akong bibigyan ninyo. Ngayon lang naman napapansin ko rin kasi na luma na yung damit mo. Gaya ngayon, yan din ang isinuot mo nung nagpunta ka. Kaya may butas na. Sinusuot mo pa rin. Yan nga po hindi maintindihan ni Glenn eh. Hindi naman po siguro kalabisan na makabili kahit isang pirasong damit. Tingin niya kasi pagiging makasarili ang gusto ko eh. Gusto ko sana siyang kausapin. Kaya lamang baka masamain niya. Huwag na po, Tay. Hindi naman yun makikinig eh. Hapon na ako umuwi sa bahay. Pagdating ko, agad kong inasikaso ang pagluluto. Bumili rin ako ng kalahating kilong galunggong sa talipapa na nadaanan ko. Maya-maya lang, dumating na rin ang mga anak ko galing eskwelahan. Pinagbihis ko lang sila ng pambahay at pinag-aral na ng leksyon. Nakaluto na ako nang dumating si Glenn. Sana hindi ka nagalit sa akin. Hindi na. Kahit kasi araw-araw akong magalit, wala namang mangyayari. May inaalok na bagong trabaho si paring Joe. Mas malaki ang araw ko dun. Mas malaki ang maiuwi kong pera. Magkakaroon ka na ng extra para mabili ang gusto mo. Sana nga, totoo yan. Naisip ko nga na umutang ng pampuhunan kay nanay para makapagtinda ka rito sa tapat ng bahay. Baka kasi naiinip ka na eh. Ginawa ko na yan dati, di ba? Puro utang lang ang nangyari. Napaaway pa ako sa kamag-anak mo dahil ayaw magbayad ng utang. At isa pa, hindi yan ang gusto kong gawin. Hindi nga kasi kita mapapayagan na magtrabaho. Sana naman, huwag mo nang ipilit pa. Ayaw mo kasi akong payagan dahil wala kang tiwala. Akala mo, kapag nagtrabaho ako, paghahanap din ako ng lalaki. 3 na ang anak natin, Glenn, oh. Tingin mo magagawa ko pang tumingin sa iba? Hindi naman sa wala akong tiwala. Kaya lang mahirap kasi na pareho tayong wala rito sa bahay. Noon pa naman payag ang nanay mo na siya ang titingin sa mga anak natin. Ikaw lang itong nagmamatigas. Sige, hindi ako magtatrabaho. Bahala kang kayanin ng lahat ng gastusin dito sa bahay. Hintayin mo pa na lumaki ang mga anak natin, tsaka mo sabihin na hindi mo kailangan ng katuwang sa paghahanap buhay. Kakayanin ko para sa inyo ng mga anak natin. Umaasa pa rin ako na matatauhan ka rin. Huwag na nga natin yung pag-usapan pa. Ito nga pala yung sahod ko ngayon. Oh. Ikaw na ang bahala dyan. Hindi ko yan binawasan. Nakapagluto na ako. Baka gusto mo na kumain. Maya-maya na siguro. Gusto ko muna magpahinga sandali. Galing nga pala ako kay tatay kanina. Oh, kumusta na pala ang tatay Juanito? Ayos lang naman siya. Binigyan nga niya ako ng 6 niyang gulay. Kaya pala ang daming gulay sa mesa. Siguradong mapaparami na naman ang kain ko dahil gulay ang ulam natin. Bumili rin ako ng isda kanina para hindi lang gulay ang ulam natin. Oo nga, ang mga anak natin minsan nananawa na rin sa gulay lang eh. Tawagin mo na lang ako kapag gusto niyo nang kumain ha. Magtutupi lang ako ng mga damit na nilabhan ko. Isa to sa dahilan kung bakit ayaw kitang payagang magtrabaho eh. Wala nang mag-aasikaso sa amin. Hindi ako umimik. Tipid lang akong ngumiti at saka hinarap na rin ang pagtutupi ng mga damit. Inilalagay ko na yun sa cabinet na magiya ng kumain ng bunso kong anak.
Si Glenn na ang naghahanap ng makatapos. Yung dalawa ko ng anak ang nagtulong na maghugas ng pinagkainan namin. Kinabukasan, naging bisita ko ulit si Donna. Lagi ka nalang may pasalubong sa akin ah. Tanggapin mo na lang dahil natutuwa ako na bigyan ka lagi. Wow! Uy, ang ganda nitong damit! Mabuti na gustuhan mo. Hindi ko na matandaan nung huli akong nakatanggap ng damit. Salamat ha. Iingatan ko to. Wala yun. Isuot mo lagi yan, ha? Isusuot ko lang to kapag may meeting sa eskwelahan para naman magbuka akong presentable. Teka, ikaw lang bang nandito ngayon? Kapag ganitong linggo, umi-extra ang asawa ko sa tiyuhin niya. Ang mga anak ko naman nasa biyenan ko. Ang sipag sana ng asawa mo. Kaya lang sa nakikita ko, hindi pa rin sapat sa inyong kinikita niya eh. Sinabi mo pa. Nagtalo na nga kami nung isang araw eh. Pero hindi talaga siya nagpapatalo. Nakakapagod din pala kapag may ganun kang asawa. Alam mo, ganyan din ako dati sa'yo. Ayaw akong pagtrabahuin ng asawa ko. Ang dahilan niya, kaya naman daw niya kaming buhayin ng mga anak niya. Eh hindi naman kasi ako sanay na walang trabaho at saka sariling kita. Kaya yun, ang ginawa ko nagtrabaho pa rin ako kahit na hindi niya ako pinayagan. Sa uli, napilitan na lang siyang tanggapin na may trabaho na ako. Parang sinasabi mo na wag na akong magpaalam sa kanya. Blessy, hindi ko naman sinabi na gawin mo yung ginawa ko. Binibigyan lang kita ng idea. Ayoko naman na pag-awayan namin yan ng matindi. Sa una lang magagalit siyang asawa mo. Pero sa huli, matatanggap din niya yun. Iba-iba kasi ang ugali ng tao. Kilala ko si Glenn. Hindi niya ako mapapatawad kapag sinuway ko siya. Gusto mo bang habang buhay ka na lang sa ganyang sitwasyon? Umi-extra naman ako sa paglalaba. Siguro, magtatabi na lang ako kahit maliit na halaga. Okay, ikaw ang bahala. Basta, nandito lang ako. Salamat sa'yo. Kahit papano, may napagsasabihan ako ng problema ko. Sa paglalako ni Glenn ng taho, nakarating siya sa bahay ni Itay. Pauwi na siya noon nang makita at tinawag sandali ng tatay ko. Agad naman tumigil ang asawa ko at lumapit kay Itay. Wala ka na bang trabaho? Ay, meron po tay, hanggang Sabado lang. Kapag ganitong araw umi-extra ako sa pagtitinda ng taho. Ganun ba? Ang sipag mo naman. Imbis na ipahinga mo na lang ang araw na ito nagtatrabaho ka pa. Basta po para sa pamilya, hindi ako mapapagod. Basta wag mong abusuhin ang katawan mo. Hindi mo pa mararamdaman sa ngayon. Pero pag edad po, tsaka kito maninigil. Makakapagpahinga naman po ako pagdating sa bahay. Alam ko na ginagawa mong lahat para sa mag-iinam mo. Pero hindi sumasapat. Bakit hindi mo hayaan na makatuwang mo sa paghahanap buhay ang asawa mo? Naibibigay ko naman po ang mga pangangailangan nila . Hindi nga lang yung luho na gusto ni Blessy. Glenn, hindi lang naman kasi luho ang gusto ng anak ko. Gusto rin niya makapag-ipon para sa mga anak niyo. Gumagawa naman po ako ng paraan para makahanap ng trabaho na mas malaki ang sahod . Alam ko naman yun. Pero sana pag-isipan mo pa rin. Pwede naman magtrabaho si Bessie sa malapit labang. Huwag mo sanang mamasamay ng mga sinasabi ko, ha? Hindi, tay. Naiintindihan ko naman kayo . Bago ka umuwi, magmerienda ka muna. Sa bahay na lang po. Huwag ka nang mahiya. Minsan ka lang magawi rito . At saka gusto pa kitang makakwentuhan . Sige po, tay. Meron din pala akong ipapadala sa inyo. Salamat po pala sa mga gulay na binigay nyo. Ngayon naman po meron naman kayong padala. Dadalawa lang naman kami dito ng bunso kong anak . Madalas talaga hindi nauubos ang mga pagkain dito. Kaysa masira, di sa inyo na lamang. Oo nga po pala. Nandiyan ba si Jan? Nasa galaan, kasama ng mga kaibigan niya. Hinahayaan ko na lamang dahil binata naman. Wala akong problema sa batang yun dahil napaka-responsable naman. Oo nga po. Swerte na magiging girlfriend niya sa kanya. Masipag na, wala pang bisyo. Nako, sinabi mo pa. Bahay trabaho lamang siya. At hayun ka, ang paminsan-minsan nagala kasama ng mga kaibigan niya. Paano po? Uwi na ako. Salamat po sa merienda. Glenn, kung may kailangan kayong mag-asawa, wag na wag kayong mahihiya na lumapit sa akin, ha?
Maagang nakauwi ng araw na yun si Glenn. Ipagtitimpla ko sana siya ng kape nang tumanggi siya. Sinabi niya na nagmeryenda na siya sa bahay ni Itay. Iniabot na rin niya ang ibinigay ni Itay na mga balot ng biskwit at 3 klase ng ulam. Ilang araw din tayo makakatipid nito sa ulam. Oo nga eh. Nahihiya nga ako dahil lagi na lang siyang may binibigay sa atin. Ganun talaga si Itay. Tsaka nagbibigay din naman sa atin ng mga magulang mo. Naisip ko tuloy na baka nga hikaos na tayo sa buhay. Hindi naman tayo hikahos. Kaya lang, may mga pagkakataong talaga na kapos ang kita mo. Lalo na kapag nagsabay-sabay ang mga bayarin natin. Gusto mo ba talaga magtrabaho? Oo naman. Ang dahilan ko naman para makatulong sa gastusin dito sa bahay. Kung ganun, payag na akong magtrabaho ka. Talaga? Oo, pero gusto ko sa malapit lang sana ha. Magtatanong ako kay Donna kung may alam siya. Kay Donna? Yung anak ba ni Aling Daisy tinutukoy mo? Oo, siya na nga. Uy, di ba sa Maynila siya nagtatrabaho? Oo, pero umuuwi siya dito sa atin. Hindi ko maintindihan ng babaeng yun. Maganda naman kasi ang trabaho ng asawa niya pero gusto pa rin niya magtrabaho. Nabanggit niya sa akin na hindi siya sanay na walang sariling kita. May mga babae palang ganun. Hindi makontento. Ang katwiran niya kasi, mas makakaipon siya. Bakit kailangan sa Maynila pa siya magtrabaho? Yun ang hindi ko alam. Siguro, mas malaki ang sahod niya dun. Sana hindi ka niya ma-impluwensyahan ha. Mabait si Donna. Gusto nga niya akong tulungan eh. Nakikita ko naman siya noon pa. Pero malayo ang loob ko sa kanya eh. Ewan ko ba? Parang may mali sa kanya. Ikaw talaga. Kung ano-anong iniisip mo. Basta, huwag kang magtitiwala sa kanya ha. Hindi ko nilang pinansin ang sinabi niya. Masaya na ako dahil sa wakas pinayagan na niya ako. Nung gabi habang abala ang mag-aama ko sa panonood ng TV sa sala, nasa kwarto naman ako. Nag-chat na lang ako kay Donna at sinabi kong pinayagan na ako ng asawa ko na magtrabaho. Agad naman siyang sumagot at sinabi na 2 linggo din siyang hindi makakauwi. Pagbalik na lang daw niya kami mag-usap. Abala lang daw talaga siya. Sa tingin ko kaya nagbago ang isip ng asawa ko dahil na rin sa kinausap siya ni Itay. Kaya naman nung wala akong ginagawa, dinalaw ko si Itay sa bahay niya. Naku, hindi mo kailangan magpasalamat. Wala naman akong ginawa kundi kausapin siya. Dahil nga po sa inyo, pinayagan na rin ako ni Glenn. Saan mo naman planong mag-apply ng trabaho? Maghahanap pa po ako. Akala ko naman meron ka nang mapapasukan dahil pursigido ka. May tutulong naman po sa akin na kaibigan. Sino namang kaibigan? Si Donna po, yung anak ni Aling Daisy. Hindi ko alam na kaibigan mo pa rin pala siya. Dahil sa Maynila na siya nagtatrabaho. Umuuwi po siya dito sa atin at nagkikita po kami. Alam mo anak, sa totoo lang ha, hindi ko gustong babaeng yun. Pati po kayo? Bakit naman po? Nakakwentuhan ko minsan ng nanay niya. Sakit nga daw sa ulo ang anak niyang yun. Mabait naman po si Donna. Siyempre, magiging mabait siya sa'yo. Dahil siguro may kailangan siya sa'yo. Siya pa nga pong nagbibigay sa akin ng mga pasalubong eh. Hindi mo siguro nabalitaan ang chismis tungkol sa kanya. Hindi nga po. Ano po ba yun? May kumakalat dito na may ibang lalaki si Donna. Muntik na nga masira ang pamilya nila noon eh. Baka naman po chismis lang yun. Mismong nanay niya nagsabi noon. Kaya nga raw gusto niyang patigilin sa trabaho at mag-alaga na lamang ng mga anak eh. Ang dami daw kasing tukso sa Maynila. Hindi naman daw po kasi siya sanay na walang sariling kita. Nako, dahilan na lamang siguro niya yon para magawa niya ang gusto niya. Hindi po ganun ang pagkakakilala ko kay Donna, Tay. Tsaka, grabe naman po yung nanay niya para sabihin yun sa sariling anak. Hindi naman tama na siraan niya si Donna sa ibang tao. Ay nako, mukhang nabilog niya na ang ulo mo. Hindi naman po, Tay. Mahirap lang po kasi na paniwalaan na magagawa ni Donna yun. Alam niyo naman dito sa atin, masyadong matatabil ang dila ng mga tao.
Eh baka naiinggit lang ang mga nagpapakahalat niyan. Uy, bahala ka na nga kung ayaw mong maniwala sa akin. Pero ayokong sasama ka sa kanya. Eh siya nga pong magbibigay sa akin ng trabaho. Huwag kang sasama sa kanya sa Maynila. Kung magtatrabaho ka, dito lamang sa atin. Yun naman po ang usapan namin ni Glenn. Gusto niya kasi sa gabi, nasa bahay na ako. Eh, tama din naman yun. Para may oras ka rin sa kanila. Habang nag-uusap nga kami ni Itay, naalala ko yung lalaki na kasama nun ni Donna. Pati ang bili niya sa akin na wala akong pagsasabihan na kahit sino sa nakita ko. Mukhang meron nga itong tinatago. Ang totoo niyan, nakalimutan ko na yon. At ngayon ko lang ulit naalala nang may sinabi si Itay. Kung totoo man yun, sa palagay ko, hindi naman kailangan masira ang pagkakaibigan namin. Plano ko na kausapin pa rin siya tungkol doon pag uwi niya. Pasensya ka na kung ngayon lang ako Ang dami kasing trabaho eh. Ayos lang naman yun. Hindi naman tama na unahin mo ako kaysa sa trabaho mo. Masaya ako na pinayagan ka na ng asawa mong magtrabaho. Kaya lang gusto niya dito lang sa atin. Ano naman ang klaseng trabahong mahahanap mo dito sa lugar natin? Kasambahay. Kaya nga May alam ako. Yung kakilala ko kasi balak mag-franchise. At sa bayan ang magiging pwesto noon. Kakausapin ko siya na ikaw na lang ang kunin. Sige, basta makapagtrabaho lang ako. Tingin ko sa'yo para kang batang excited magkatrabaho. Ang totoo niyan, hindi ko talaga naranasan. Dahil maaga nga akong nag-asawa. Ay, naku, kaya naman pala eh. Ikaw naman pala ang may kasalanan kung bakit hindi mo na-enjoy ang buhay dalaga noon. Aminado naman ako sa bagay na yan. Leslie, kapag may trabaho ka na, enjoyin mo lang yung ginagawa mo. Ang dahilan naman kung bakit gusto kong magtrabaho para makatulong sa asawa ko. Basta magtira ka din para sa sarili mo. Bumili ka ng mga bagay na gusto mo. Oo, sana matanggap ako ng kakilala mo, no? Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Ay, siya nga pala. Kapag nagtrabaho ka na, sinong magbabantay sa mga anak mo? Yung bunso ko na lang naman ang bantayan Yung biyanan ko ang bahala sa kanila. Bibigyan ko na lang siya kada sahod ko para hindi nakakahiya. Mabuti mabait ang biyanan mo. Naku, mabait talaga yun. Gusto nga rin niyang magtrabaho ako para daw hindi kami nagigipit. Si Glenn lang talaga ang ayaw. Wala na palang problema. Hintayin mo na lang yung tawag ko sa'yo. Baka sa mga susunod na araw, makapag-umpisa ka na rin. Meron pala akong itatanong. Ano yun? Wala. Saka na lang siguro. Siguro tungkol sa sahod mo. Huwag kang mag-alala. Malaki ang magiging sahod mo. Ngumiti na lang ako. Hindi naman talaga yun ang gusto kong itanong sa kanya. Kaya lang naunahan na ako ng hiya. Nag-aalala rin kasi ako na baka magbago ang isip niya na tulungan ako kung babanggitin ko pa ang tungkol sa sinabi ni Itay. Nang sumunod na araw, tumawag na sa akin si Donna. Kailangan ko na raw pumasok sa Lunes para mag-training ng ilang araw sa pwesto kung saan ako madedestino. Masaya naman akong ibinalita yun kay Glenn. Pilit naman ang ngiti nito. Bakit parang hindi ka masaya? Masaya naman ako. Kaya lang, bakit sa bayan pa? Mabuti nga malapit lang at hindi sa Maynila. Sa bagay, oo nga. Si Donna ba ang nagrekomenda sa'yo? Oo, biruin mo. Siya lang palang makakatulong sa akin. Yung iba kasing taga rito, kahit na may alam na pwede kong pasukan, ang laging sagot walang alam. Mga takot masapawan, mabuti pa si Donna. Hindi naman siguro. Baka nga wala silang alam. 9:00 pa naman ang pasok ko. Maaasikaso ko pa kayo. Matanong ko nga pala. Magsasama ba kayo sa trabaho ni Donna? Hindi sa Maynila pa rin siya magtatrabaho. Uy, mabuti naman. Imbis na magpasalamat ka doon sa tao, pinag-iisipan mo pa siya ng masama. Paano ako magpapasalamat sa kanya kung siya nag-impluensya sa'yo na magtrabaho? Hindi totoo yan. Siya lang ang pinagtanungan ko. Nagkataon naman na marami siyang alam. Basta ang biling ko sa'yo huwag kang magtitiwala sa kanya. Oo na.
Baka nga kapag nag-umpisa na ako magtrabaho, hindi na kami magkita eh. Sana nga. Baka sa susunod kumbinsihin ka na niyang magtrabaho sa Maynila. Nako, malabong mangyari yan. Isa pa, hindi ko kaya mawalay sa inyo ng mga bata. Mabuti naman, ganyan ang iniisip mo. Ang babaeng yun kasi, di bali nang malayo sa mga anak, basta makapagtrabaho siya doon sa malayo. Hindi naman natin alam ang dahilan ng tao. Malay mo, sa Maynila siya nakakuha ng magandang oportunidad. Alam mo, nabanggit ko kasi kay Inay ang tungkol sa kanya. Nagulat nga siya dahil kaibigan mo pala ang babaeng yun. May alam kasi si Inay tungkol sa kanya. Nabalitaan ko na rin yan. Mahirap na husgahan yung tao dahil lang sa sabi-sabi ng mga taga rito. Malaki talaga tiwala mo sa kanya no? Kilala ko kasi siya at alam ko na hindi niya yun magagawa. Ay bahala ka kung hindi ka naniniwala. Pero walang masama kung mag-iingat ka at hindi magtitiwala ng basta. Pagkatapos niya akong tulungan, pagdududahan ko pa ba siya? Para din naman sa kabutihan mo sinasabi ko Alam ko naman. Huwag mo na akong alalahanin pa dahil kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Tahimik na lang na lumabas ng kwarto namin ng asawa ko. Ako naman tiningnan ko ang mga damit na pwede kong isuot. Ang napili ko ang ibinigay sa akin ni Donna. May uniform naman daw. Pero pagkatapos pa daw ng training ibibigay sa akin. Dumating ang araw ng Lunes. Maaga ako nag-asikaso sa mag-aama ko at nang makaalis sila, sarili ko naman ang inintindi ko. Kalahating oras lang naman ang biyahe papuntang bayan. Pagdating ko sa lugar, nandun na ang boss ko na siya magtuturo sa akin ng mga dapat kong gawin. Madali lang naman pala at hindi ganun kakomplikado ang mga gagawin ko. Nung hapon bago umuwi, nagkita muna kami ni Donna. Akala ko lumuwas ka na ng Maynila. Hindi na ako babalik doon. Oh, bakit naman? Ayaw na kasing alagaan ni Ina yung mga anak ko. Sayang laki pa naman ang sahod ko sa Maynila. Di sana ikaw na lang dito sa trabaho ko. Naku, hindi no. Para sa'yo talagang trabaho na ito, kaya hindi ko ito aagawin no. Sabi naman ni Aaron, kapag nagkaroon ulit siya ng isa pang branch, doon niya ako ilalagay. Mukhang mabait nga si Sir Aaron. May lahi pala siya. Mukha siyang Bombay Wala siyang lahing Bombay. Purong Pakistani yun. Ang galing magtagalog, no? Oo nga Di na ako nahirapan makipag-usap. Iniisip ko pa naman, baka foreigner ang ama at Pinay naman ang nanay niya. Di ba meron naman kasing ganun? Oo. Matagal na kasi siya dito sa atin. Kaya ayun, natuto na siya magtagalog. Ang galing naman. Mabuti pa siya, no? Gusto dito sa atin. Yung mga kababayan natin, parang gusto ng takasan ng Pilipinas. Well, hindi naman natin sila masisisi dahil sa hirap ng buhay dito sa atin. Gagalingan ko ang trabaho ko para hindi ka mapahiya sa kanya. Alam ko na hindi ako mapapahiya. Paano? Kailangan ko na palang umuwi Sasabay ka ba sa akin? Hindi. Mamaya pa ako. May pupuntahan pa kasi ako Sige. Mauna na ako sa'yo. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo, ha? Ikaw din. Pagdating sa bahay, wala pa ang mga bata. Siguradong nandun pa sila sa mga biyanan ko. Kahit pagod, nag-asikaso na ako ng hapunan namin. Pagdating ni Glenn, kasama na niya ang mga bata. Oh, kumusta ang unang araw mo? Pagod, pero masaya. Dahil nakuha ko kaagad ang mga itinuro sa akin. Mabuti naman kung ganun. Nararamdaman ko, malaking pagbabagong mangyayari sa buhay natin. Oo nga, ngayong may trabaho ka na. Siguro, hindi ko na kailangang umextra sa pagtitinda ng taho. Oo, ipahinga mo na lang ang araw ng linggo. Siguro nga tama ang desisyon ko na payagan ka magtrabaho. Natutuwa nga rin si Inay. Sabi nga pala niya, kahit hindi mo na siya bigyan. Nakakaya naman kay nanay. Ayos lang naman daw yon dahil mga apo naman niya ang inaalagaan niya. Magbibigay pa rin ako kahit konti. Sige, ikaw ang bahala. Ano nga pala iniluto mo? Gulay at isda. Maghahain na ako para makakain na tayo. Sige. Kanina pa nga ako nagugutom Nung makatapos kaming kumain, mga anak ko na lang ang pinagligpit ko.
Dahil naglaba pa ako ng mga uniform nila. Para pagdating ko bukas, paplansyahin ko na lang. Nagsasampay na ako nang lumabas si Glenn. Sandali na lang to. Pwede namang ako na lang gumawa niyan eh. Mas mabigat ang trabaho mo kaysa sa akin. Ayokong mapasma ka gaya nung dati na halos hindi ka na makabangon dahil sa nararamdamang sakit. Pagod ka rin naman sa trabaho eh. Nakakapagod lang kapag sunod-sunod ang order. Ay, nako. Siya nga pala, pwede ba akong pumunta sa pwesto mo? Oo naman. Minsan, isama mo mga bata para makita ninyo kung anong trabaho ko. Sige, sige. Isang araw, pupuntahan ka namin. Halika na sa loob para makapagpahinga na tayo. Matuli na lumipas ang mga araw at linggo. Hindi ko na malayan na 3 buwan na pala ako sa trabaho ko. Ilang beses na rin nakarating si Glenn sa pwesto ko at yung huli nga, nung maabutan pa niya si Sir Aaron. May pamilya na ba yung employer mo? Hindi ko alam eh. Si Donna ang nakakakilala sa kanya. Lagi ba siyang nasa pwesto mo? 1 o 2 beses siyang pumupunta sa isang linggo. Napansin ko kasi nakakaiba ang titig niya sa'yo. Hindi ko napapansin dahil abala ako lagi. Tsaka, gano'n naman kung makatingin yun eh. Na para kang hinuhubaran? Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman eh. Nakakabastos yung titig niya. Madumi lang yung isip mo. Sa ilang buwan kong pagtatrabaho kay Sir Aaron, ni minsan hindi ako minanyak nun ha. Lalaki ako. Alam ko kapag may pagnanasa ang isang lalaki. Eh anong gusto mong mangyari ngayon ha? Ay, mabuti pa, umalis ka na sa trabaho mo. Baka may masama pang mangyari sa'yo dun eh. Bakit ko naman gagawin yan? Ayoko nang bumalik sa dati. Na nagtitiis. Wala akong ginagawang mali kaya hindi ako aalis. Nakatikim ka lang ng konting pera, nagbago ka na. Hindi ako nagbago. Masaya lang akong nararanasan namin ng mga anak mo mga bagay na hindi mo naman maibigay sa amin. Sanay naman tayo sa simpleng buhay Huwag mo naman sanang lasunin ang mga anak natin sa mga binibili mo sa kanila. Hindi naman simpleng buhay ang pinaparanas mo sa amin eh. Kundi pagtitiis kung ano lang ang meron. At ayoko nang bumalik sa ganung buhay. Mula nun, madalas na naging pag-aaway namin ni Glenn. Kahit maliit na bagay, laging nauuwi sa pagtatalo. Minsan lang ako malate ng pag-uwi, aawayin na ako. Minsan napupuno na rin ako. At naiisip na pagbigyan na lang ang hiling niya para matigil na lang siya. Ang mga anak kasi namin ang naaapektuhan. Nang hindi na ako makatiis, sinabi ko na kay Donna ang problema ko. Ay nako, huwag kang hihinto sa trabaho ng dahil lang sa kagustuhan ng asawa mo. Pagod na nga ako sa trabaho ko. Pagdating pa sa amin, aawayin pa ako. Magkaibigan nga tayo. Wala rin tigil ang pag-aaway namin ng asawa ko. Pinaghihinalaan niya kasi ako na may ibang karelasyon. Wala naman yata siyang ebidensya sa sinasabi niya Puro lang kasi siya hinala eh. Masyado din kasing seloso. Pareho sila ng asawa mo. Kung hindi ko lang iniisip ang mga anak ko, hindi na ako uuwi sa amin. Blessy, hindi mo naman kailangan magtiis sa asawa mo eh. Pwede ka namang umuwi sa tatay mo. Baka hindi ibigay ni Glenn ng mga anak ko Malalaki na ang mga anak ninyo. At pwede na silang mamili kung kanino nila gustong sumama. Nasisiguro ko na ako ang pipiliin nila. Oh, yun naman pala eh. Kaya lang, ayaw ko namang masira ang pamilya namin. Kung hindi ka kasi lalayo muna, mas lalala yung away ninyo. Kawawa yung mga bata. Tama ka. Baka makapag-isip-isip din si Glenn kapag wala na ako sa bahay. Lahat ng pinapayo ko sa'yo para sa kabutihan mo rin yun. Wala akong ibang hangad kundi ang kabutihan mo. Ganong kakahalaga sa akin bilang kaibigan. Ang dami ko nang utang na loob sa'yo. Paano kaya kita mababayaran? Lahat ng naitulong ko sa'yo, wala akong hinihinging kapalitan no. Swerte ko talaga sa pagkakaroon ng kaibigang gaya mo. Swerte rin naman ako sa'yo Pagka-uwi sa bahay, sinabihan ko ang mga anak ko na mag-impake muna ng mga damit at dun muna kami kay Itay. Nagtataka man, sumunod na rin sila sa akin.
Nag-iwan na lang ako ng sulat para kay Glenn. Pagdating sa amin, nagulat pa si Itay na makita kaming may mga bagahe. Agad ko namang pinaliwanag sa kanya ang lahat. Wala naman po akong balak na iwan siya. Ang gusto ko lang po, magpalamig muna. Pagod na nga ako sa trabaho at sa bahay. Aawayin pa ako. Pagdududahan pa ako dahil lang sa pinagseselosan niya ang amo ko. Anak, ang pagiging selosong isa sa ugali ng asawa mo na dahilan din para hindi ka payagan na magtrabaho. Wala naman akong ginagawang mali kaya nasasaktan ako sa ginagawa at sinasabi niya. Oo nga, pero hindi ka dapat basta na lang nag-alis sa balutan. Dapat kinausap mo muna siya. Sigurado naman po na hindi siya papayag na umalis kami. Lalo lang niya akong pagdududahan. Habang nag-uusap kami ni Itay, bigla namang dumating si Glenn. Si Itay ang humarap sa kanya at pinaalalahanan nito na huwag manggugulo at mag-usap lang kami. Bumalik na kayo ng mga bata sa bahay. Hayaan mo muna kami dito. Paano natin maaayos ang problema natin kung nandito ka? Kaya nga umuwi muna kami dito dahil araw-araw na lang tayo nag-aaway. Ikaw ang ayaw makipag-ayos dahil gusto mong masunod ang gusto mo. Kung ayaw mo umuwi, yung mga bata na lang ay sasama ko. Sa palagay mo kaya, sasama sila sa'yo na hindi ako kasama? Nakikiusap naman ako sa'yo. Umuwi na tayo sa atin. Hindi ako uuwi sa atin hanggat hindi ka nagbabago. Sa ginawa mong to, parang pinatutunayan mo lang na tama ang hinala ko sa'yo eh. Wala akong ginagawang masama. Kahit bantayan mo pa ako sa trabaho ko. Glenn, hayaan mo na muna mag-iina mo rito. Pareho muna kayo magpalamig ng ulo. Lalo kayong hindi magkakaintindihan kung pareho kayong galit. Sige po, Tay. Babalik na lang ako sa ibang araw. Kayo na po munang bahala sa mag-iina ko. Tay, salamat po Namagitan kayo. Anak, huwag mo sanang hayaan na lumala ang away ninyo. Mag-uusap pa rin kayo. Alang-alang sa mga apo ko. Opo, Tay. Ilang beses pang bumalik si Glenn sa bahay, pero hindi niya ako nadadatnan. Sabi lang ni Itay baka meron akong overtime sa trabaho. Lingid sa kanila, pagkatapos ng trabaho ko, lumalabas pa kami ni Donna. Hindi ko kasi siya mahindian na samahan. Salamat ha. Lagi mo ako sinasamahan. Hindi naman kita pwedeng pabayaan. Ngayon nga lang ako makakabawi sa'yo eh. Hindi pa ba kayo nagkakaayos ng asawa mo? Hindi pa eh. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Nung isang araw, sinaktan niya ako. Baka mas makakabuti kung maghihiwalay na lang kayo. Ilang beses na ako nakikipaghiwalay sa kanya, Blessy. Pero ayaw niya. Pinagbabantaan pa ako na ilala yung mga anak namin. Grabe naman siya. Kailangan ko lang patunayan sa kanya na wala akong lalaki. Ano ang gagawin mo? Basta. Ay, siya nga pala. Birthday ni Aaron sa isang linggo. Imbitado tayo. Magpapakain siya sa isang restaurant. Hindi ko alam kung makakapunta ako eh. Ano ka ba? Minsan lang naman yun eh. Pagbigyan mo na. Tsaka kasama mo naman ako eh. Hindi kita pababayaan doon. Pagkatapos naman ng kainan, uwi na tayo. Ay, bahala na. Ayoko mangako. Bigyan mo naman ng oras yung sarili mo, no? Hindi yung puro ka na lang trabaho at pag-aasikaso sa mga anak mo. Ay, sige na nga. Pero yun ang una at huling beses na sasama ako ha. Hindi rin kasi ako mahilig sa ganyan eh. Thank you ha, pinagbigyan mo ako. Siguradong mag-e-enjoy ka doon. Marami ba tayo? Hindi ko alam kay Aaron. Malalaman natin. Alam mo ba yung amo mo galante yun. Kapag matagal ka na sa kanya, mahilig yun magbigay na regalo. Naku, ayoko naman ng ganun. Baka lalo lang kaming mag-away ng asawa ko. Bakit? Ipapaalam mo ba sa kanya? Kahit hindi ko naman ipaalam, malakas makatunog yun. Tanggapin mo pa rin at itago. Sayang din yun, no? Tatanggihan ko na lang. Ayoko talagang makatanggap ng regalo mula sa ibang tao. Lalo na, wala namang okasyon. Ay nako,
Ikaw na nga bahala. Hindi na rin naman kami nagtagal at sabay na rin umuwi. Pagdating ko, nakakain na ang mga anak ko. Kaya binigay ko na lang ang pasalubong ko sa kanila. Ilang beses ka ng ganitong oras umuwi nauubusan ako ng dahilan sa asawa mo. Nahihiya po kasi akong hindi samahan si Donna eh. May problema din po kasi yung tao. Ano naman ang problema niya? Asawa po niya. Baka naman ikaw ang mapahamak na sa pagsama mo sa kanya. Imbis na hindi ka pag-isipan ni Glenn ng masama, mag-iisip tuloy yung tao. Sa linggo nga po birthday ng boss ko. Magpapakain daw po. Yun na po ang huling beses na lalabas ako kasama ni Donna. Hindi ba pwedeng tumanggi ka na lamang? Ayoko nga po Sunny. Dahil hindi naman po ako mahilig sa mga ganong okasyon. Kaso po mapilit si Donna. Minsan lang naman daw po yun. Saka po, bala ko na rin bumalik sa bahay sa isang linggo. Basta mag-iingat ka lamang, ha? At sana yun na talagang huling beses na lalabas ka kasama ng babaeng yun. Opo, Tay. Kapag po dumating si Glenn at wala ako, pakisabi na rin na sa isang linggo na ako uuwi. Naaawa na nga ako sa asawa mo Ang laki na rin ang ipinayat niya. Siguro sobrang pag-iisip sa iyo. Kaya nga po makikipagbati na ako sa kanya. Ayoko rin pong patagalin pa ang alitan namin. Hindi na kami mga bata. Siguro naman po nakapag-isip-isip na siya. Nagsisisi na nga rin daw siya. Nadala lamang daw siya sa matinding selos. Hindi ka na rin daw niya patitigilin sa trabaho mo. Dapat lang po, no? Ang laki kayang tulong sa amin itong trabaho ko. Sinabi ko na nga yun sa kanya. Iba pa rin ka ako kapag bunin yung naibibigay ang mga pangangailangan ng mga anak ninyo. Salamat po, Tay. Kung hindi po kayo namamagitan sa amin, baka mas lumala pa ang away namin. Anak, habang nabubuhay ako, hindi ko hahayaan na magkasira kayo mag-asawa dahil sa malit na hindi pagkakaunawaan. Sige po, Tay. Magpapahinga na po ako. Dumating ang araw ng linggo. Hindi ako nagbukas ng araw na yon dahil sa utos na rin ni Sir Aaron. Sa isang restaurant daw kami magkikita. 10:00 pa lang gumayak na ako. Medyo kinakabahan nga ako. At parang may lumilipad na paru-paro sa tiyan ko. Nakatingin pa sa akin si Itay. Pilit na lang akong umiti sa kanya bago umalis. Pagdating sa restaurant, nagulat ako dahil 3 lang kaming nandun. Akala ko may hinihintay pa kami. Pero kinumpirma nga ni Donna na kami lang talaga ang kakain. Kapansin-pansin din ang pagiging sweet ng dalawa at halata na may relasyon sila. Sa kalagitnaan ng pagkain namin, tumayo si Sir Aaron. May kailangan lang daw itong tawagan. Kumain ka pa, Blessy. Sige ka, bukas may bayad na yan. Mahina talaga ako kumain. Siguro, nagtataka ka kung bakit ganun kami ka-sweet ni Aaron, ano? Oo nga Ayoko sana mag-isip ng hindi maganda pero tingin ko, tama ang iniisip ko. Ay, tama ka nga. May relasyon kami ni Aaron at matagal na kami. Kung hindi nga lang kami kasal ng asawa ko, matagal ko na siyang hiniwalayan. Si Aaron din ang pinagseselosa ng asawa ko. Nagkamali pala ako ng pagkakakilala ko sa'yo. Lagi pa naman kitang ipinagtatanggol. Dahil ba sa natuklasan mo, hindi mo na ako ituturing na kaibigan? Kaibigan pa rin kita at hindi yun magbabago. Pero papayuhan kita na itigil na ang ginagawa mo. Maawa ka sa pamilya mo. Ay, pasensya ka na. Hindi kita susundin. Tsaka meron na akong naisip na paraan para hindi na maghinala sa amin ng asawa ko. Anong paraan? Malalaman mo rin. Haya na pala si Aaron. May dala siyang alak. Inom ka ha? Hindi ako umiinom Kahit isa lang. Birthday naman ni Aaron. Huwag mo naman siyang ipahiya, no? Dahil sa pamimilit ni Donna, napilitan akong tanggapin ang baso na may lamang alak. Konti pa nga lang ang naiinom ko
Gumuguhit na sa lalamunan ko ang pait nun. Hindi gaya ng dalawa na na-enjoy ang pag-inom nito. Pinilit ko namang ubusin ng alak na ibinigay nila. At nang sasalinan pa, tumanggi na ako. Bigla rin kasi akong nakaramdam ng hilo. Ayos ka lang ba? Medyo nahihilo lang ako. Ang bilis mo namang malasing. Hindi ako nalasing sa alak. Gusto mo na bang umuwi? Pwede ba? Ihahatid ka na namin sa inyo. Hindi, huwag na. Kahit hanggang sasakayan na lang. Hindi pwede. Kami ang mananagot kapag may masamang nangyari sa iyo. Iginiya na ako palabas ng restaurant na yun ni Donna. Mas lalo akong nahilo sa paglalakad namin. Hanggang sa pinasakay ako sa likod ng kotse ni Sir Aaron. Hilong-hilo talaga ako kaya isinandal ko na lang ang ulo ko at saka pumikit. Nagising ako sa hindi pamilyar na lugar. Napabalikwas ako ng bangon pero napabalik din. Ang sakit kasi ng buong katawan ko. At nun ko lang napagtanto na wala pala akong saplot sa ilalim ng kumot. Anong nangyari sa akin? Bakit hindi ko maalala kung paano ako napunta dito? Nasa si Donna. Diyos ko po. Hindi po sana totoong hinala ko. Hindi ko na naalala kung paano ako nakaalis sa lugar na yon na isa palang motel. Dahil sa pagkatuliro. Madilim na nang makauwi ako sa bahay. Mabuti na lang walang nahalata si Itay at hindi rin naman siya nagtanong. Buong gabi ko inisip ang nangyari sa akin. Kinabukasan, pinuntahan ko si Donna sa kanila. Sa pagkagulat ko, agad naman itong kinumpirma ang nangyari sa akin. Nilagyan daw nila ng pampatulog ang alak na ininom ko. Ano bang nagawa kong kasalanan sa'yo? Ha? Bakit mo ginawa yun? Pasensya ka na. Wala na kasi akong maisip na paraan eh. Ano bang sinasabi mo? Sinira mong buhay ko! Hindi kita mapapatawad! Pagsisisihan mong ginawa mong ito sa akin, ipapaalam ko sa asawa mong relasyon ninyo ni Aaron! Tignan mo muna ito bago ka kumuda dyan. Kinuhanan mo kami? Habang binababay ako ng Aaron na yon, ang sama mo! Pinakita ko yan sa asawa ko. At paniwalang-paniwala siya na ikaw ang karelasyon ni Aaron. Noon pa naman yun ang sinasabi ko sa kanya. At para lalo siyang maniwala, ipinakita ko yan bilang ebidensya. Hayop ka! Walang iya ka! Tinuri kita kaibigan tapos ito lang pala gagawin mo sa akin! Ipakukulong ko kayo! Gawin mo! Ikaw lang naman ang mapapahiya. Pati ang mga anak mo, idadamay mo pa sa kahihiyan. Hindi rin naman aamin si Aaron. Ang sasabihin niya sa mga pulis, matagal na kayong may relasyon. Pinagtatiwalaan kita. Lagi pa kitang ipinagtatanggol noon. Kahit ipinapaiwas ako sa'yo, hindi ako nakinig. Magsisi ka man ngayon, huli na. Makakatulog ka pa kaya kung alam mo na may sinira kang tao? Ha? Oo naman. Mahimbing ang tulog ko kagabi. Siguro ikaw, walang tulog dahil halata sa'yo. Alam mo kung ako sa'yo, huwag ka nang bumalik sa trabaho mo. Ako napapalit sa'yo. Hindi na talaga ako babalik. Pagkatapos sa mga ginawa ninyo! Sandali. Binabalaan kita. Huwag na huwag kang gagawa ng isang bagay na ikaw din ang mapapahiya sa uli. Nararamdaman ko natatakot ka rin. Hintayin mo na lang ang ganti ko sa inyo. Pag-uwi ko, nadatnan ko si Glenn. Mukhang masaya ito na makita ako. Ngumiti naman ako at pilit pinipigilan na mapaiyak sa harapan nito. Saan ka galing? Lumabas lang ako sandali. Aabangan ko sana yung nagtitinda ng pandesal Nakalampas na yata. May dala ako rito. Hindi ka pa pala nag-aalmusal? Hindi pa nga.
Ang mga bata lang ang kumain kanina. Mag-almusal ka na muna bago tayo umuwi sa atin. Nang araw na yun, sumama na kami pauwi kay Glenn sa bahay. Nagulat pa siya nang sabihin ko na hindi na ako papasok sa trabaho. Dahil si Donna na ang papalit sa akin. Nakita ko naman na natuwa siya pero naroon pa rin ang pagtataka niya. Di ba nga, nawalan siya ng trabaho sa Maynila? Siya naman ang nagrekomenda sa akin kay Sir Aaron. Sa tingin ko, mas bagay sa kanyang trabaho na yon kesa sa akin. Uy, kung maghahanap ka ng ibang trabaho, sige lang. Hindi kita pipigilan. Hindi na muna siguro. Gusto ko muna magpahinga. Ikaw ang bahala. Mas gusto ko nga na dito ka lang uli sa bahay. Hindi ko alam kung magiging normal pa ba ang buhay ko pagkatapos na nangyari. Kapag ako na lang ang mag-isa sa bahay, madalas akong tulala at napapabulalas na lang ng iyak. Akala ko sapat ng lihim akong nagdurusa. May mas mabigat pa palang mangyayari sa akin. Maagang dumating ng araw na yun si Glenn. Pagpasok pa lang niya ng bahay, aninag ko na agad ang matinding galit sa mga mata niya. Nang makalapit siya sa akin, isang malakas na sampal ang pinadapo niya sa pisngi ko. Bakit mo ako sinampal? Malandi ka! Hindi ka pa nakontento sa akin! Nagawa mo pang pumatol sa iba! Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Yan, panoorin mo yan! Nagtaksil ka na nga. Nagawa mo pang kunan ng kababuyan yun ng amo mo. Kaya pala ayaw mo umalis sa trabaho. Ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam yan, Glenn. Wala akong malay. Nilagyan nila ng gamot ang iniinom ko. Magpapalusot ka na nga lang. Hindi pa ka panipaniwala. Nagsasabi ako ng totoo. Si Donna ang karelasyon ng amo ko. Silang lahat na may pakanan nito. Inosente ako. Inosente? Hindi ko magagawang pagtaksil ka. Hindi na ako maniniwala sa'yo kahit kailan. Hanggang mo muna ako. Huwag mo hawakan! Marumi kang babae, nakakadiri ka! Baka mahawaan pa ako ng sakit mo. Glenn naman. Hindi ko ginusto nangyari sa akin. Nagtiwala lang ako kay Donna. Hindi ko alam na gagawin niya yun sa akin. Glenn. Sinabihan na kasi kita dati na huwag kang magtitiwala sa babaeng yun pero sinuway mo pa rin ako. Akala ko kasi mabait at totoong kaibigan siya eh. May iba pala siya pakay sa akin. Nagkamali ako ng pagtitiwala sa kanya. Hindi ka lang nagtaksil. Binigyan mo rin ako ng kahihiyan. Hindi lang ako. Pati mga anak at pamilya ko. Hindi ko alam kung ilan ang nakakaalam sa kababuyan mo. Glenn. Mag-impake ka na. Lumayas ka na sa bahay na to. Maawa ka! Huwag ka! Hindi ko kaya mawala sa mga anak natin. Saktan mo na lang ako na paulit-ulit. Huwag mo lang akong palayasin. Huwag palayasin. Tuwing makikita kita, lagi ko lang maaalala ang ginawa mo. Di ayaw na kitang mahawakan. Umalis ka na. Umalis ka na. Bago pa kita kaladkarin palabas. Kahit anong pagmamakaawa ko, hindi na ako pinakinggan ng asawa ko. Siya na ang kumuha ng bag ko at iniligay doon ang mga damit ko. Saka inihagis yun sa harapan ko. Mabigat ang mga paa ko na humakbang paalis sa bahay na yun. Bago ko umuwi sa bahay ni Itay, pinuntahan ko muna si Donna sa kanila. Masaya ka na ba sa pagsira mo sa pamilya ko, ha? Alam na ni Glenn. Napanood na niyang kababuyan ninyo sa akin. Ano? Paano nangyari yun? Huwag ka na magkunwari na walang alam sa pagpapakalat ng video na yon. Hindi nga ako. Walang ibang gagawa nun kundi ikaw!
Sa palagi ko, baka napakialaman ng asawa ko yung cellphone ko. Patong-patong ng mga kasalanan mo sa akin. Darating ang araw. Nakakarmahin ka rin sa mga ginawa mo. Blessy, sandali lang! Ang asawa ko nga yata ang nagpakalat. Sa ginawa niyang yun, wala na akong panakot kay Blessy. Madadamay talaga ako. Nang makita ko si Itay, patakbo kong lumapit at yumakap sa kanya na mahigpit. Makalipas ang ilang sandali, pinagtapat ko rin sa kanya ang lahat ng ginawa ni Donna at ang pagpapalaya sa akin ni Glenn. Sinabihan na kasi kita tungkol sa babaeng yun. Hindi ka nakinig sa akin. Hindi ko naman po alam na gagawin niya sa akin, Tay. Anong gagawin ko? Galit na galit sa akin si Glenn. Baka hindi na niya ipakita sa akin ang mga anak namin. Hayaan na lang muna natin siya. Ay kakausapin ko rin siya sa ibang araw. Hindi ko po alam kung kumalat na ba yung video dito sa atin. Ano pa po ang mukhang ihaharap ko sa mga taga rito? Wala kang kasalanan, anak. Ikaw ang biktima. Kaya wala kang dapat ikahiya. Madali lang pong sabihin yan. Pero alam ninyo kung gaano katindi humusga ang mga tao. Huwag ka na munang lumabas ng bahay. Pero Tay, kailangan ko makausap si Glenn at makita ang mga anak ko. Sumunod ka na lamang muna sa akin. Huwag mo munang pairalin ang katigasan ng ulo mo. Kaya ka napapahamak eh. Opo, Tay. Malalampasan din natin ito. Magtiwala ka lang. May kasalanan din po ako. Kung nakinig lang sana ako sa inyo. Kung hindi sana ako naghangad ng higit pa sa kayang ibigay ng asawa ko, hindi po mangyayari sa akin to. Siguro nga. Pero ginusto mo lamang naman na magtrabaho para sa mga apo ko. Hindi ka naman naging makasarili. Sana, isa lang itong masamang panaginip. Anak, magpahinga ka na muna. May kailangan lamang akong puntahan. Alam ko na pupunta si Itay sa bahay ni na Donna. Pagdating nga niya doon, wala ang babae. Ang nanay lang nito ang nakausap niya. May kalahating oras din bago bumalik si Itay. Galing po ba kayo kina Donna? Hindi ko siya nadatnan. Nagmamadali daw itong umalis kanina, sabi ng ina. Sigurado akong makikipagkita siya kay Aaron. Alam mo ba ang buong pangalan ng boss mo? At kung may litrato ka niya? Alam ko po. Hindi ko pa rin po nabubura ang litrato niya sa cellphone ko. Kuha po yun ng birthday niya. Huwag mo munang buburahin. Bakit po? Anong gagawin ninyo? Sumunod ka na lamang. Huwag ka na magtanong. Pinalipas ko muna ang 5 araw bago ako bumalik sa bahay namin. Hindi pa rin ako kinakausap ni Glenn. Kahit ang biyanan ko na mabait sa akin, nag-iba na rin ang pakikitungo. Kahit si Itay ayaw rin kausapin ng asawa ko. Ilang beses pa ako nagpabalik-balik pero ayaw na talaga niya akong kausapin. Parang gusto ko nang sumuko. Lalo na 2 buwan na rin nang nakakalipas. Dahil siguro sa kakulangan ng tulog at sobrang pag-iisip, bigla na lang ako nahimatay. Mabuti na lang kasama ko ang bunso kong kapatid sa bahay ng araw na yon. Sa labis na pag-aalala, sinugod niya ako sa ospital. Tay, nasan po ako? Salamat naman nagising ka na. Nawalan ka ng malay kanina. Kaya dinala ka ng kapatid mo dito sa ospital. Ano daw pong sakit ko? Wala kang sakit. Nagdadalang tao ka. Ano po? Tama bang narinig ko? Oo, anak. Hindi, Tay. Hindi ako pwede magbuntis. Ayoko sa batang ito. Ipatunggal nyo to! Sigurado ka ba sa lalaking yun ang batang yan? Hindi ko po alam eh. Pero nararamdaman ko na hindi ito sa asawa ko. Kapag nalaman niya, lalo lang hindi niya ako babalikan. Anak,
Walang kasalanan ng batang yan. Hindi tama na madamay siya sa galit niya. Dugo pa naman ito, Tay. Hindi pa po ito bata. Lalo lang itong sisirain ang buhay at pamilya ko. Hindi pa naman tayo nakakasiguro na hindi yan sa asawa mo eh. Ano? Hihintayin ko na lumaki at lumabas ang batang ito bago natin malaman kung sino ang ama niya. Kakausapin ko si Glenna. Baka kapag nalaman niya na buntis ka bumalik siya sa iyo. Paano po kung hindi? Isa lamang ang masasabi ko. Hindi ka namin iiwan ng mga kapatid mo. Sama-sama natin tong haharapin. Patawarin niyo po ako, Tay. Kung pati kayo nadamay sa problema ko. Anak, hindi mo naman kagustuhan na nangyari. Nang makalabas kami ng ospital, kinausap ni Itay si Glenn para ipaalam na nagdadalang tao ako. Pero lalo pa niya akong hinamak sa harapan ng aking ama. Kung ano-ano ang masasakit na salita ang binitiwan niya sa pagbubuntis ko. Hindi mo ba naiisip na baka ikaw ang ama ng batang dinadala niya? Alam ko na hindi ako ang ama ng pinagbubuntis ng anak niyo. Doon niya ipaako sa amo niya. Hindi na siya magtitiis dahil maraming pera yun. Nagdurusa na ang anak ko dahil sa nangyari. Sa tingin niyo, hindi ako nagdurusa dahil sa ginawa niya? Wala na nga akong mukhang maiharap sa mga taga rito eh. Hindi ko man naririnig. Alam ko na akong pinag-uusapan nila. Biktima rin dito ang anak ko. Nililang siya ng tinuturing niyang kaibigan. Ginusto rin niya ang nangyari sa kanya. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo na akong kausapin tungkol sa anak niyo. Hindi ko na siya mapapatawad. Bigong umuwi si Itay. Hindi na rin ako nagtanong dahil inaasahan ko ng hindi maganda ang sasabihin niya. Mula nang malaman ko na buntis ako, nawalan na ako ng pag-asang mabuhay. Lagi na lang ako nagkukulong sa loob ng kwarto ko habang iniisip ko ang mga anak ko na sa malayo ko lang natatanaw. Ang gusto ko lang naman makatulong sa asawa ko. Pero bakit ganito ang nangyari? Ang daming tanong sa isip ko na hindi ko alam kung masasagot pa ba. Ano pong order? Ano pong ginagawa niyo dito? Interesado ko pala sa trabaho ng anak ko. Hindi mo na lamang sinabi. Madali namang kausap si Blessy. Hindi mo na lamang sana siya tininaydor. Kung hindi po kayo bibili, umalis na lang kayo dito. Nakakaabala kayo sa ibang customer. Nasaan ang lalaking yon? Wala po dito si Aram. Lahat kayo na may kinalaman sa pagdurusa ng anak ko. Pagbabayarin ko. Ipaparanas ko sa inyo ang sakit na higit na naranasan ng anak ko. Ginusto rin po ni Blessy ang pakikipagrelasyon niya kay Aaron. Kaya wala siyang karapatan na mag-inarte. Ngayong nabuking na siya ng asawa niya. Tumigil ka na! Huwag mo nang dagdagan pa ang kasinungalingan mo. Alam ko na ang lahat. Sinabi mismo ng nanay mo ang ginawa mo. Sa kagustuhan mong maitagong relasyon ng lalaki mo. Pinahamak mo ang anak ko. Wala naman pong alam si inay. Narinig niya mismo na inamin mo. Napakana mo lahat ng nangyari kay Blessy. Alam mo bang buntis ang anak ko? Nagbunga ang kahayupan ng lalaking yun sa anak ko. Buntis si Blessy? Sigurado na ba siya na kay Aaron yun? Hindi rin inaako ni Glenna. Dahil nasisiguro niyang hindi sa kanya yon. Tignan mo ang ginawa mo sa anak ko. Kakausapin ko po si Blessy. Huwag na huwag kang lalapit kahit kailan sa anak ko! Oras na makita kitang lumapit kay Blessy. Mapapadali lang ang pagganti na gagawin ko sa inyo! Ano pong binabalak niyo sa akin? Malalaman mo rin. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo sa anak ko. Ano kayang ibig niyang sabihin? Natatakot na tuloy ako sa ginawa ko. Paano ko pa maaayos to? Wala na ako sa mood magtrabaho. Makauwi na nga lang.
Alam ko naman ang nangyayari sa paligid ko pero dahil sa kawalan ng pag-asa, lagi na lang akong nakatingin sa malayo. Paulit-ulit ang mga tanong sa isip ko. Kung naging masama ba akong asawa o ina, o di kaya kaibigan. Hindi ko kasi matanggap na sa akin nangyari ang kinatatakutan ng isang babae. Ang mapagsamantalahan. Ang pagkakataon nga naman. Dito pa tayo nagkita. Bakit nandito ka? Di ba dapat nasa tabi ka ng asawa mo? Lalo na ngayon nabuntis siya. Baka ang ibig mo sabihin dapat nasa tabi niya yung Aaron na yon. Huwag mo nga idadamay si Aaron. Wala siyang kinalaman sa pinagbubuntis ni Blessy. Ikaw may kasalanan eh. Masama kang impluensya sa asawa ko. Kung hindi dahil sa panunulsol mo, hindi niya maiisip na magtrabaho. Ikaw ang salot sa pagsasama namin. Huwag mo akong idamay sa problema niyo. Hindi ko kasalanan kung merong kakatihan niyang asawa mo. Pareho lang naman kayo Makati. Kaya nga naging magkaibigan kayo. Kung galit ka, huwag mo akong idamay. Wala akong pakialam sa inyo. Wala ka ng pakialam ngayon dahil nasira ng pamilya namin. Bahala ka nga dyan. Buhay ka pa! Sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa mo! Pag-uwi ni Glenn sa bahay namin, nadatnan niya naghihintay si Itay sa kanya. Balak kasing makiusap ni Itay na kung pwede, payagan na akong makita ang mga anak namin. Yun lang kasi ang naiisip niya para magkaroon ulit ako ng pag-asang mabuhay. Hindi maganda ang lagay ni Blessing ngayon. Walang sigla at lagi na lamang nakatingin sa malayo. Inuusig na siya ng konsensya dahil sa ginawa niya. Glenn, makikiusap sana ako sa iyo. Natapayagan mo nang pumunta sa bahay ang mga anak niyo. Baka bumalik sa dating sigla niya. Sige po. Siya pa rin naman ang nanay ng mga anak ko eh. Hindi naman ako ganun kasama para ipagkait sa kanya ang bagay na yan. Bukas po na umaga, mapupuntahin ko ang mga bata sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Wala pa sana akong balak gumising. Pero parang naririnig ko ang boses ng mga anak ko. Boses nga nila. Dali-dali akong bumangon at lumabas ng kwarto ko. Nasa sala nga sila at bigla silang tumakbo palapit sa akin. Mahigpit ko silang niyakap at pinupog ng mga halik. Mga anak ko! Ang tagal ko kayong pinanabikan na mayakap at mahalikan. Salamat naman at dinalaw niyo ako. Kung alam niyo lang ang pangungulila ko sa inyo. Huwag niyo na ulit akong iiwan. Muling bumalik ang sigla sa akin. Ginusto ko na ulit mamuhay ng normal pero tuwing naaalala ko ang pinagbubuntis ko, napupuno ng galit ang puso ko dahil sa nangyari sa akin. Isang araw may nakarating sa akin na balita na patay na daw ang asawa ni Donna. Sabi bigla na lang daw itong nahimatay. Inakala nila na inatake yun sa puso. Pero bigla na lang daw may lumabas ng napakaraming ipis sa bibig nito. Nagkaroon tuloy ng haka-haka na baka may bumarang dito. Wala na ang taong nagpakalat ng video mo. Totoo po kaya na binarang siya? Hindi ko alam. Kung pagbabasihan ng mga testimonya ng mga saksi, posible na binarang nga siya. Karma na yun sa kanya. Wala siyang karapatan na basta na lang ipagkalat ang video na hindi naman niya alam kung anong totoong pangyayari. Dahil lang sa sinabi ni Donna, nagawa niya akong sirain. Anak, siguro naman kahit papano, gumana ang pakiramdam mo. Paano po gagaan? Kung alam kong masaya pa si Aaron at Donna sa ginawa nilang kababuyan sa akin. Darating din ang karma nila. Huwag kang mainip. Mga anak ko na lang ang nagpapalakas sa akin. Kung hindi ko ulit sila nakita, baka mas gugustuhin ko na lang ang mawala. Kaya nga kinausap ko si Glenn na kung pwede na papuntahin ang mga anak ninyo. Galit pa rin po ba sa akin si Glenn? Oo. Mas mabuti pa siguro kung kalimutan mo na lamang siya kesa umasa ka pa.
Kailan ba siya maniniwala sa akin na biktima lang ako? Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam kung malilinahon pa ang asawa mo. Sa ngayon, alagaan mo muna ang sarili mo. Opo. Tanggap mo na ba ang pinagbubuntis mo? Wala naman po siyang kasalanan sa nangyari. Tinatanong nga pala ng mga kapatid mo kung anong gusto mong kainin. Wala po akong hinahanap. Gusto lamang nilang makatulong sa iyo. Sila na rin ang bahala sa lahat ng kailangan mo hanggang sa panganganak mo. Ang bait talaga nila. Lagi na lang nila akong tinutulungan. Samantalang ako, hindi ko pa naibabalik ang kabutihan nila sa akin. May tamang panahon para dyan. Alam mo bang namumutla ka na? Magpaaraw ka naman sa umaga. Bukas po gigising ako ng maaga. Kinabukasan kahit mabigat ang katawan ko, pinilit ko na bumangon. Paglabas ko, pinagtimpla agad ako ng gatas ng kapatid ko. Nang mainom ko yon, lumabas muna ako, tumambay sa bakuran namin. Pabalik-balik lang ako ng lakad nang dumating si Donna. Nakasuot siya ng kulay itim na bestida. Parang gusto kong mapaismid sa ayos niya. Totoo kaya yung pagluluksa mo o pakitang tao lang? Masakit sa akin ang pagkawala ng asawa ko. Kahit mga anak namin, hindi pa tanggap ang nangyari. Ano nga palang ginagawa mo dito? Hihingi ka ba ng simpatsya sa akin? Gaya dati, tuwing may problema ka, lagi akong nasa tabi mo at dinadamayan ka. Sa totoo lang, ni katiting, wala akong awang nararamdaman sa'yo. Hindi naman ako nagpunta dito para humingi ng simpatsya o awa sa'yo. Nakita lang kasi kita, kaya lumapit ako. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kakapalan ng muka na kausapin pa ako. Blessy, hindi na ako hihingi ng tawad sa ginawa ko. Dahil alam ko naman na hindi mo ako mapapatawad pa. Lalo na nga't nagbungang ginawa sa'yo ni Aaron. Sana, sumunod na siya sa asawa mo para 2 beses ka mabiyuda. At sino ka para hilingin ng kapahamakan ni Aaron? Tama lang yun sa kanya pagkatapos ng ginawa niya. Sana nung maliit pa yung tiyan mo, ipinatanggal mo na lang ang sanggol sa sinapupunan mo. Siguro kasi may bala ka ring maghabol. Hindi ako kasing demonyo ninyo mag-isip. Para sa sariling kapakanan, handang ipahamak ang ibang tao. Anong ginagawa mo rito? Kayo na pong bahala sa kanya, tay. Papasok na po ako sa loob ng bahay. Ayoko na kasing tuluyang masira ang araw ko. Narinig mo ba ang tanong ko? Ang sabi ko, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang po na makausap si Blessy. Wala na bang natitirang kahihiyan sa'yo, ha? Pumunta ka pa talaga rito? Hindi po talaga maiiwasang magkita kami. Maliban sa isang barangay lang po tayo, ilang bahay lang ang pagitan ng mga bahay natin. Anong gusto mong mangyari ngayon? Anak ko pang umalis at magpakalayo-layo para hindi kayo magkita? Hindi naman po sa ganun. Umalis ka na rito! Huwag ka na ulit babalik sa bahay namin! Tuwing lumalabas ako para magpaaraw, lagi ko pa ring natatanaw si Donna na nakatingin sa kinaroroonan ko. Hindi ko alam kung ano pa ang gusto ng babae. Dapat nga sumama na siya kay Aaron dahil patay na naman ang asawa niya. Isang hapon nakagigising ko lang lumabas ako para magpahangin. Maalinsangan kasi ang pakiramdam ko. Nang bigla na lang sumulpot si Donna. Ano na naman bang kailangan mo? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na wala na si Aaron. Ibig mo bang sabihin umuwi na siya sa kanila? Ha? Iniwan ka na rin pala niya. Patay na siya. Ano naman ang ikinamatay niya? Ilang araw na siyang nakakakita ng kung ano-anong nakakatakot. Lagi niyang sinasabi sa akin na may susundo sa kanya. Araw-araw siyang ganun. Tapos nung umaga na may lakad sila ng kaibigan niya, hindi siya nakarating. Kaya pinuntahan siya sa kanyang tinutuluyan. Nadatnan siyang wala ng buhay at inuuod ng katawan. Nakikiramay ako.
Biruin mo, 2 beses kang nabiyuda. Ang saklap naman ng kapalaran mo. Sabihin mo nga sa akin, Blessy. Wala ka bang kinalaman sa nangyari sa kanila? Ano naman ang magagawa ng isang buntis na gaya ko? Hindi kaya pinabarang mo sila? Kung alam ko lang kung paanong mambarang, sana noon pa. Ikaw sana ang inuna ko. Alam ko na ako nang susunod sa kanila. Patawarin mo na ako, Blessy. Huwag mo akong sasaktan. Maawa ka sa akin. Kailangan pa ako ng mga anak ko. Umalis ka na. Wala akong panahong makinig sa mga sinasabi mo. Dapat siguro magpatingin ka na sa doktor. Mukha kasing malaki ang epekto sa'yo ng 2 beses na pagkakabiyuda. Blessy! Blessy, sandali! Huwag ka muna umalis! Ano bang gagawin ko? Pupuntahan ko si Glenn. Ipagtatapat ko sa kanyang lahat. Nagpapahinga ng mga oras na yun si Glenn nang may dumating na hindi inaasahang bisita. Unang napansin niya na balisa si Donna na mapagbuksan niya ng pinto. Tumuloy na rin agad ito kahit wala pa siyang sinasabi. Wala na rin si Aaron. Halos pareho sila ng pagkamatay ng asawa ko. Pumunta ka pa talaga rito para sabihin yan? Akala mo naman may pakialam ako? Alam ko naman na wala kang pakialam. Pero kailangan kong iligtas ang sarili ko. Nasisiguro ko na ako nang susunod sa kanila. Ano ibig mo sabihin? Binarang sila. At malakas ang kutob ko na may kinalaman si Blessy. Hoy, huwag mo ang pagbibintangan ng asawa ko Baka sakaling mapatawad ako ni Blessy kapag pinagtapat ko sa iyo ang katotohanan. Glenn, walang kasalanan ng asawa mo. Hindi ka na pinagtaksilan. Kung ganun, nagsasabi ng totoo si Blessy? Oo. Hindi ko alam kung bakit pumasok yun sa isip ko. Samantalang napakabait ng asawa mo. At puro kapakanan niyo laging iniisip niya. Ang laki pala ng naging kasalanan ko sa kanya. Glenn, hindi pa naman huli ang lahat. Baka ikaw lang ang magpapalambot sa puso niya para mapatawad niya ako. Puntahan na natin siya. Habang daan nakarinig ng mga huni ng insekto si Donna. Sa pandinig niya, ang lapit na ng mga yun sa kanila. Nang tanungin niya si Glenn, wala daw itong naririnig na kahit ano. Nang makarating sa bahay, nagulat pa ako nang makita silang magkasama. Anong ginagawa ninyo dito? Bakit kayo magkasamang 2? Blessy, ipinagtapat ko ng lahat kay Glenn. Sana mapatawad mo ko. Bago pa ako makapagsalita, bigla na lang nawalan ng malay si Donna at tumama ang ulo nito sa simento. Umagos ang sariwang dugo mula rito. Nang lalapitan ni Glenn, bigla siyang napaatras. Dahil may mga lumalabas na iba't ibang insekto sa loob mismo ng katawan nito. At kinakain ang ulo niya hanggang sa mahati. Sa nasaksihan, biglang kumirot ang tiyan ko. Glenn! Dalhin mo ako sa ospital! Dahil hindi makapit ang sanggol sa sinapupunan ko, nakunan ako. Nakaramdam naman ako ng lungkot. Pero naisip kong hindi talaga siya para sa akin. 2 araw din bago ako nakalabas ng ospital. Hindi na rin ako pumunta sa burol ni Donna. Ang paggawa ng masama sa kapwa, laging may balik na karma. Minsan mas matindi pa to sa nagawa at walang pangalawang pagkakataon para magsisi. Sa kabila ng ginawa sa akin ni Donna, mas pinili ko pa rin magpatawad at alisin na sa puso ang galit at ibaon na rin sa limot ang mapait kong sinapit. Nagkaayos kami ng asawa ko at nagsama ulit. Mula rin nun hindi ko na sinubukang magtrabaho ulit. Pinalad naman ang makapasok ang asawa ko sa isang kumpanya na malaki ang sahod. Hindi lang kami nakakaraos,
kundi nakakapag-ipon din para sa kinabukasan ng mga anak namin. Nung nakaraang taon, namatay na ang aking ama. Bago siya tuluyang mamaalam, ipinagtapat niya na siya ang bumarang sa 3. Kahit mali ang ginawang pagganti ni Itay, alam kong ginawa lang niya yon para mabigyan ako ng hustisya. Maraming salamat, Miss Gwen, sa pagbasa ng sulat ko. Sana po nagustuhan to ng mga kapwa ko taga-subaybay ng inyong channel. Sana may napulot din kayong aral sa aking naging karanasan. Wakas. Maraming salamat sa panonood, mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, suportahan niyo ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa channel ni Inko. Ikalawang yugto. Hanggang sa susunod, God bless. Kayong dalawa ng asawa mo. Kailangan lamang na mag-usapan niyo ang problema. Buo po talaga. Kailangan lang. Inaarang yun. Teka lang. May inaalok na bagong trabaho si Paring Joe. Mas malaki raw ang araw ko doon. Mas malaki ang in-mayority niya. Tapos yung ano ko, aanin din niya. Kaya palang daming gulay sa mesa. Tsak na mapaparami na naman. Mabuti naman kung gano'n. Ngayon may trabaho ka na. Siguro hindi ka na kailangan may extra pagtitipid ng tao. Sa langaw. Sa langaw po. Sa langaw Ayoko po. ng langaw. Darating ang araw, nakakarma rin ka.